OFW ka ba? Oo, ikaw nga. Yung nagsasakripisyo sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Yung nangangarap para mapagtapos ang mga anak. Yung nangangarap para makapagpatayo ng sariling bahay at magkaroon ng magagarang sasakyan at negosyo na kailangan-kailangan. Yung lumipad ilang taon nang nakalilipas at nagsabing 2 taon lang naman anak. Pero hanggang ngayon ay di pa rin nayayakap ang anak. Yung halos ipadala lahat ng sahod sa Pilipinas, buwan-buwan, at resibo na lang ang naiiwan. Yung halos di makatikim ng lasa at gamit na imported dahil may higit na pinaglalaanan sa Pinas. Yung puro part-time at nanghihinayang mag-day off. Pandagdag din kasi sa allowance ng mga naghihintay sa Pinas. Yung di makuhang magbakasyon dahil malaking kabawasan din ng gastos. Yung hanggang ngayon, puro utang pa din dahil takbuhan ng mga kamag-anak pag may emergency, ng mga kakilala pag kailangan ng donors, at pambili ng gadgets at magkabagong wants ng mga naiiwan sa Pinas. Pero ramdam mo ba na after mong magpadala, nagpaparamdam pa ba sila? Kinakamusta ka pa ba? Tinatanong kung kumain ka na o concerned 'pag nagkakasakit ka? Nakikinig ba sila 'pag nai-stress ka? Puyat din ba sila 'pag napupuyat ka? Gutom din ba sila kapag 'di ka pa pinapakain ng employer mo at unahin daw muna ang trabaho? Naisip mo ba pagbalik mo sa Pilipinas, yung mga anak mong 'di ka nakasanayang kasama, maiinis pa yan sa'yo 'pag pinagsabihan mo sila? Worst to worst, ang kabiyak mong lungkot ng iwan mo, ay di kaya titingin sa iba habang nangungulila sa ilang taong wala ka. Hanggang kailan ka magsasakripisyo? Hanggang kailan mo dadalhin ang krus na pinapasan mo? Tama bang ikaw lang ang nagsasakripisyo? Bawat segundo ng oras, mahalaga. Saglit lang na pag-ikot nito, maaring malaki ang epekto na mababago ang buhay mo. Much more kung ilang taon ng ikot ng oras, nandyan ka pa din.